Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,864 subscribers. Konti na lang guys. We will be reaching 8,000 subscribers milestones. Thank you so much. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay kay sino ba to? Gilbert Chodoro, okay, our Defense Secretary, no? Siya po ay dating Defense Secretary na ni Gloria Macapagal-Arroyo at ngayon ay Defense Secretary ni Bongbong Marcos. Tumakbo po bilang senador ito nung last election, ngunit natalo po. Pagkatapos po niya matalo, after a year, kinuha po siya ni Bongbong Marcos bilang Defense Secretary. Tumakbo rin po itong presidente ng Pilipinas noong after po ni Gloria Macapagal-Arroyo, pero sa kasamaang palad, natalo po siya ni Noynoy Aquino. Naging congressman po din ito ng Tarlac at Bar-Natcher. Napakagaling pong tao ito, Ilocano, ito from the Tarlac Ilocano side. Okay? Now, medyo may differences sila ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Lucas Bersamin po ay ating Executive Secretary at ng gobyerno ng Pilipinas at naging Chief Justice po ito, no, ng Supreme Court. So basically, nasa justice side siya, no, until such time na kinuha siya ni Pangulong Bongbong Marcos na kapalit ni Rodriguez, no? Kapalit ni Rodriguez bilang Executive Secretary. Okay? Now, recently po, nagkaroon po tayo ng RORE mission, no? Ano po ba yung RORE mission? Ito ay Rotation and Resupply Mission diyan sa Ayungin Shoal. Diyan sa Ayungin Shoal, meron po tayong isang commission Navy vessel, no? Yan po ang tinatawag nating BRP Sierra Madre. Yes, indeed po. Commission pa po yan, hindi pa po na-decommission kahit bulok-bulok na po yan kasi taon na po ang nilagak dyan sa Ayungin Shoal. Ito po, nakaano po yung bandila natin dyan. Ito ay nagpapatunay na ang Ayungin Shoal ay atin dahil nakapag-decide na naman po ang arbitral body, international body, na atin po yan, under po yan ng exclusive economic zone. Yung area po na yan, ay ano lang yan 200 to 250 kilometers, okay, from Palawan. Napakalapit po niyan. Parang nagbiyahe ka lang ng papuntang Ilocos. Parang ganon, no? Napakalapit in comparison sa China. Alam niyo po ba, sa China, mula China, yung dulo ng exclusive economic zone ng China, hanggang doon ay napakalayo. Milya-milya po ang layo niyan. 1,000 miles in comparison to kilometers, no? Compute niyo na lang po, no? So, sabi po ni tapos nagkaroon po tayo ng diyan, no, parang issue diyan sa RORE mission natin, no. Hinijack po tayo ng mga punyetang sorry for the word, mga hinayupak na in-check-1 na ito nung mga nakarang araw. Nako, makikita niyo yung video lang, no. May mga palakol, may kutsilyo, may itak. Ano ba 'yun? Mga hinayupak kayo, mga in-check-1 kayo. No, pati ba naman diyan gusto niyo maghari-hari ang uri, no? Amin yan atin yan. So dapat talagang kung pwede nga lang, kung hindi natin isinaalang-alang ang mga mangyayari sa kinabukasan, ay ginera na natin yan, no? I mean, pinaputukan na natin yan ng mga baril, ha? Putik kayo. Pero sabi naman ni Gilbert Chodoro, buong tapang niya sinabi na parang mali si Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Hindi po lang to incident, hindi lang po to aksidente, no? Dito po ay hindi lang po to misunderstanding, hindi lang po to aksidente, pero ito ay deliberate act ng mga in-check-wa na parang to prevent us from completing our mission. Pero ang hirap nga po sa ganito, no? Sila po, China Coast Guard ang nag-ooperate diyan kasi parang sabi nila ayaw nila ng giyera. Civilian po ito, no? Pero tingnan niyo po, ang pinadala ang inano po nila ay Navy, military po 'yan, no? Kung ano pinagpuputo, dapat parang Navy SEALs para sana ganoon ang pinadala, no? Talagang
Ayun, no? Okay, so talagang ano, no, mga Chinese Coast Guard, ito mga to, no. Sana ginagawa natin, para ginagawa ng Vietnam, ginagawa ng Indonesia, ginagawa ng Malaysia, 'di ba? Pinapalayas natin ito. Ito mga inchik-chekwa na ito, no? Kung girahin nila tayo, mga hinayupa kayo, mga inchik-chekwa kayo. Okay? Bakit po ba tayo nagagalit? Dahil meron po tayong isang sundalo na naputulan ng daliri. Pero ito, tignan mo, si Manny Pacquiao, since tatakbo siya, no, mga nakaraang taon, tahimik ka, 'di ba? Ngayon, salita ka, nag-video ka pa na sinusuportahan mo, kung kailangan mo sila, kung kailangan kanila, nandun ka, pumunta ka doon, no? Doon ka matulog. Okay? Doon ka matulog. Ginagamit pa natin ng mga kasundaluhan natin sa mga kapritsyo natin, no, bilang mga politiko. Ano ba 'yun? Mga inchik-chekwa kayo, no? Ayun, no. Ito, talaga pong ito, bago po nagsalita naman ito si Defense Secretary Gilbert Chodoro, ay talaga namang inaano niya, no? Nakapag-meeting na yan sa kay Pangulong Marcos. Siguro ito si Executive Secretary Bersamin, hindi po ito nakapag-meeting kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya sinasabi niya na insidente lang to, hindi, putik na yan. Ano ba, hindi ka ba nagagalit sa mga ganon, no? Pero pinarangalan po ni Pangulong Bongbong Marcos etong ating mga kasundaluhan, sa pagpunta niya doon, kinamayan niya pa, yung naputulan ng daliri diyan, okay? Para parangalan po siya, no? Ayun. Tapos no convening for National Security Council yet, sabi ni Eduardo Anyo, kasi magkasama sila, no? Talagang the National Maritime is the one managing the issue. Okay? Pero pag ito nagkaroon ng National Security Council, ay mahirap na yon. Papunta na tayo sa gera. Okay? Di ba? Ayun po. Ay, nako, nakakagalit. Inom muna tayo ng shake. Kaya po gano'n, no? Ay kayo po ba, no? Hindi po ba kayo nagagalit sa sitwasyon na ito? Ay ako po, talagang, ay nako, tumataas ang ating presyon dito sa mga inchik-chekwa na to. Okay? Grabe, kaya ako, bumibilib din po ako dito kay Gilbert Chodoro. Gilbert Chodoro po ay pwede po ito maging presidente. Pwede rin po ito maging vice president ni Inday Sara Duterte later on. Napaka-ironic, baka sabihin niyo po bakit sinusuportahan niya si Inday Sara Duterte tapos galit na galit to sa mga inchik-chekwa. Magkaiba po yun, no? Okay? Nasabi po natin, ito po ay major issue ni Vice President Sara Duterte later on. No, Sara Duterte should be able to reveal and be transparent kung anong posisyon niya dito. Ito rin po pwedeng maging dahilan upang matalo siya sa eleksyon. Pero kung ito ay i-handle niya ng mahusay at sabihin niya na atin ito, ay putik na yan, mananalo yan si Vice President Sara Duterte. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.